Eto mga kaloys, panoorin natin yung balita tungkol dito. Okay? And dito mga kaloys, may hint na kayo kung sino talaga ang kumausap kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Dalawang Marcos na tumatakbo sa pagka-senador ang makikita sa bagong balota. Bukod kay Senadora Amy Marcos, pinayagan na rin tumakbo ang online personality na si Francis Leo Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Napurnada ulit ngayong araw ang dapat sanang pag-iimprenta ng balota para sa Bilang Pilipino 2025. Wala raw magagawa ang COMELEC kundi sumunod sa utos ng Korte Suprema. May inilabas kasi ulit na Temporary Restraining Order o TRO para sa dalawa pang kandidato na dapat isama rin sa balota. Ayun mga kalis, nag-comment na ako dito na talagang wala talagang pakialam, okay? Ang mga tao sa gobyerno, okay, both sa lahat ng branches, di ba, na nasasayang yung pera ng taong bayan. Imagine mga kalis nag-print na sila ng balota tapos itong Supreme Court, nagka-TRO, di ba, 100 million plus ang nasayang. Okay, nasayang yan sa taxpayers' money. Pero hindi yan nasayang dun sa mga negosyante na kumikita doon. Okay, yung mga supplier ng papel, di ba? So, walang mananagot dito sa nasayang na pera. Yun talaga ang nakakainis. Okay? Walang accountability. Kaya, kahit ilang beses yan magpiprint, pera naman to ng taong bayan. Pero kayong mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng tax, na makikita nyo sa kanyang payslip na kaltas kagad ng tax, di ba hindi may masakit yun? Tapos eto, gagamitin lang nila na walang accountability nga. Kasi nga, dapat may dyan, may mali dyan, di ba? Nasa dalawa lang yun eh. Mali ang COMELEC or mali ang Supreme Court. Di ba? Bakit hindi nila ma-explain sa taong bayan na ilang 100 millions ang nasayang mga kaloys. Let's continue mga kaloys. Kung yan po ang pag-uutos sa atin at yan po ang kakailanganin, bakit ba hindi? Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pong panahon ay numinipis na ng sobra. Pipilitin pa rin doon ng COMELEC na masimulan ng reprinting ng mga balota sa Biyernes ng hapon o sa darating na Sabado, oras na matapos ang pagbabago sa ballot faces at serialization. Kung tutusin, malaking adjustment na raw ang ginawa ng COMELEC para sa mga kandidatong inalis o hindi pinagbigyan sa darating na halalan. Imbis kasi na ikatlong linggo ng Disyembre nitong nakaraang taon ay iniurong nila sa unang linggo ng Enero ang pagsisimula ng pag-imprenta ng mga balota. Ang problema, dahil sa mga lumalabas sa TRO, 3 linggo ng delayed ngayon ang ahensya para maabot ang kanilang target. Dinipensa naman ng COMELEC ang nauna nilang desisyon kung bakit idineklarang nuisance candidate ang senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos kahit nakatakbo naman ito nung nakaraang halalan. Dineklara po silang nuisance sapagkat paniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Isa si Francis Leo Marcos na online personality sa mga binigyan ng TRO ng SC. Kahit hindi ito ang tunay niyang pangalan, papayagan pa rin daw ito. Kaya lumalabas, mauuna pa siya sa bilangan o pagkakasunod-sunod sa balota kaysa kay re-election ni Senator Amy Marcos. Wala pang komento rito ang senador. Ayan mga kaloys. So, yun na nga. Dito sa pangyayari mga kaloys, unang-una, nasayang yung pera ng taong bayan. Tapos walang managot. Okay? Kasi may nagkamali talaga dyan sa kampo. Wala ding nagsalita sa executive branch na, hey, sinayang nyo yung pera yung taong bayan. Wala silang pakialam. Okay? Na nasayang yung pera ng taong bayan. Kasi nga, ganun ang isip ng mga mahilig talagang mga mangkam. Okay? Hindi sila nasasayangan. Hindi rin sila nahihiya. Okay. So, dito mga kaloys, ang sabi ng COMELEC, nuisance daw itong si di ba, Francis Leo Marcos. Pero yun na nga, alam natin na ang totoong pangalan talaga niya ay Norman Mangusin. Okay? At scammer talaga yan. Okay? Hindi magbabago yung analysis ko dyan. Scammer talaga yan. Okay? So, eto mga kaloys, kung titingnan natin, okay? Eto yun, di ba? Yung kay Norman Mangusin, di ba? Naglabas ng TRO or Temporary Restraining Order ang Korte Suprema. Okay? Para yung pagdeklara ng COMELEC na nuisance daw. Kaya nga, yun nga, nag-reprint ulit. Tapos nga dito, sinabi dito na
si Norman Mangusin nung 2022 election. Tumakbo pala ito. Hindi ko na malayan mga kaloys. So, dito mga kaloys, 2022 tumakbo pala siya at nakakuha ng 4.4 million. So, sino kaya itong 4.4 million na hindi ko naman sasabihin mga kaloys na Tan-G-A sila, lahat, pero majority sa kanila or most of them are Tan-G-A talaga. Okay? Hindi nila alam na si Francis Leo Marcos ay isang scammer and Norman Mangusin talaga. 'Di ba? And yun na nga, binoto pa rin nila. Or yung iba siguro nalinlang, akala siguro Marcos. So sino tong Marcos na no? Anyway, 4.4 million. Kung titingnan natin mga kaloys, yung resulta. Kasi nag-curious ako. Bakit 4.4? Ganon ba siya ka ano? So, totoo nga mga kaloys. Okay, eto po. Number, ano po siya mga kaloys? Number 27. Imagine yan zoom in natin mga kaloys kasi alam kong iba sa inyo ay nanonood sa mobile. Okay? Ayan, Francis Leo Marcos. Nakakuha nga siya ng, actually, 4.5 Okay? Number 27 siya. Okay? Sino yung tinalo niya? Si Marcoleta, di ba mga kaloys? Although nag-withdraw siya, di ba? So, 3 million lang nakuha ni Marcoleta. Nag-withdraw siya, di ba? Si Manny Piñol, di ba? Yung cabinet secretary ni Digong ay number 32. Tinalo niya. Imagine sino pa yung mga si Monsor de Rosario na artista tinalo. Imagine, independent lang siya mga kaloys So, ganun kalakas yung effect ng Marcos as branding. Okay, kasi tumakbo si BBM Marcos. Tapos may senator. Oy, Marco to. Boto na natin, di ba? Kaya nga sabi ko mga kaloys, dapat iangat natin yung qualification sana ng voters, di ba? Pero anyway, so sino pa yun mga kaloys? Talagang magugulat ka dito mga kaloys Ayan, sabi ni Liz, zoom ko lang. Zoom ko na po, okay? So, ayan. Sino pa dito? Si Greco, di ba? Si Greco Belgica. Ayan, di ba? Number 37, 2.3 million lang nakuha. Natatawa talaga ako dito mga kaloys. Tapos, sino pa yung mga sikat-sikat, okay? Silvestre Bello, di ba? PDP Laban, 1.7. Imagine, tinalo. Ray Langit, na sikat yan. Tinalo, mga kaloys. Diyos ko po. Ayan, okay? So, sino naman yung muntikan na? Okay? Yung magkalapit sila. Ayan, di ba? Sumunod lang si Francis Leo Marcos kay Panelo. Okay? Lamang lang si Panelo ng 400,000. Baka yung lamang ni Panelo ay sa Davao City ng mga voters. Kasi ganun ang number of voters sa Davao. So, si Nery Colmenares, di ba? 6 million. So, ayun nga mga kaloys, kung 24 yung kukunin na mga senators or 'di ba plano nga nila 50 plus may nag-propose nga 50 plus na ang senators, 'di ba? Naging senator na tong peke na Marcos, 'di ba? Imagine mga kaloys, ganun ba talaga kaya maraming nagsasabi na kayong mga Pilipino naghihirap. Okay, nakikita ko to sa sa social media. Deserve nyo na maghirap kasi ganyan kayo bumoto. Pero ang sa akin mga kaloys, you cannot blame din yung mga Pilipino na talagang hindi Tan-G-A yung talagang bumoto. Pero kung may dayaan pa rin, wala din mangyayari, di ba? Hindi rin makakount yung talagang totoong boto. Right? Kasi may dayaan You can't trust the system. Hindi nga nag-hybrid, di ba? Yun yung pinangako ni Bongbong Marcos or sinuggest niya. Naging presidente na siya pero wala. Nagbago. Okay? So, budol talaga. Hindi siya kagaya ng kanyang ama. Okay? So, ayan mga kaloys. And marami nga tayong dito katanungan, di ba, na bakit naging number 1 si Robin Padilla? Tinulungan kayo ng COMELEC ito kasi nga pambato ni Duterte. Di ba? Ganun na umasta si Robin yan, di ba? Na parang walang kwenta. So, sino pa yung questionable dati? Si Loren Legarda, di ba? Bilang namang number 2. Right? Tapos, ayun na nga, nakapasok si Risa Ontiveros. Okay? At si Boy Caldero, nakapasok din. Imagine ganun yung, sino hindi nakapasok sa unit team? Okay, yung nakasuhan, Sir Bert Bautista. Okay?
Number 14 siya. Si Jojo Mar, Binay, munti ka na. 'Di ba? Yung dating VP. Tapos sino pa? Si Gibo, number 15. Si Harry Roque po ay number 17. Okay, munti ka na rin si Harry Roque. Pero anyway mga kaloy, so nga, ang malinaw dito, totoo nga yung sinabi na nakakuha talaga siya ng 4.5 million. Imagine, 4.5 million. So, it says a lot nung kung anong klase ang Filipino voters. Okay? So, bakit importante ito mga kaloys? Wait lang ha. Sa katanungan natin, di ba na, sino sa tingin mo nag-request kay Francis Leo Marcos na mag-withdraw? Si Amy or si Duterte? Ayon sa ating live viewers, si Amy daw. Okay? Mamaya mga kaloys, explain ko sa iyo bakit yung answer ko dito ay pareho doon sa 68%. Okay? Si Amy. Okay? So, ito na mga kaloys. Sinabi dito ni Francis Leo Marcos dito sa post ng ABS-CBN. Okay, wait lang mga kaloys. Ayan. Di pala yan. Ito. Ayan. So, sinabi dito mga kaloys sa news na ito, nagsalita si Francis Leo Marcos. Sabi niya, nag-withdraw daw siya at susuportahan na lang doon niya si Amy. That's 1 point sa ating analysis. Okay? Sa mga sumagot na si Amy, 1 point na kayo. Okay? Si Amy, susuportahan din niya si Amy. Bakit mga kaloys? Kasi naalala nyo, di ba? Sinabi nila kung idagdag ang pangalan ni Francis Leo Marcos, mauna pa siya kay Amy. Ibig sabihin nun, itong, okay, wait lang mga kaloys, check ko lang. Okay. Itong mga kaloys, itong nilalagay ni Amy noon pa. Okay, kasi 'di ba nagsimula sila ng unang printing, number 39 si Amy. So, kung mailagay si Francis Leo sa bagong baluta, ito na yung number ni Francis Leo Marcos, 39. So, ibig sabihin nun, sobrang laki ng probability na yung boto ni Amy, kasi diba, nangampanya na nga, na vote number 39. No? So, baka maraming tanje din, diba, tulad ng 22, 39. Diba, akala nila si Amy na yun. Right? So, mababawasan itong si Amy. Alam naman ni Amy, diba, na hindi na nga siya iboto halos lahat ng mga ng mga Marcos Sr. loyalist. Hindi rin siya iboboto ng mga Dilawan. Hindi rin siya iboboto ng mga DDS. Diba? Kaya nga dun sa latest survey, si Amy ay nasa border na. Okay, number 13, number 12 na lang siya. Kasi nga mga kaloys, bilang Marcos Sr. loyalist, ay talagang budol talaga. Kung budol man si BBM, kung ikumpara natin sa kanyang ama, mas budol itong si Amy. Okay? Extreme ang kabudulan. Diba? So, yun na nga. Para sa akin, sa aking analysis, ay si Amy talaga ang kumausap dito kay Francis Leo na mag-withdraw ka na. Kasi otherwise, nung number 39, kay Francis Leo Marcos yun. At mahirapan si Amy. Lalo siyang mahirapan. Diba? Imagine, 4 million nga ang nakuha ni Francis Leo. So malamang, tataas pa yun. Diba? Yung makukuha ni Francis Leo. So yun po ang aking analysis. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.